po, dating Pangulong Duterte, dadalhin na po sa Japan. At ngayon, hindi na Pilipino ang sumisigaw, ha? Kung hindi isang Japanese representative mismo ng International Career Support Association sa harap mismo ng UN, United Nations Human Rights Council, na nawagan ng humanitarian intervention at interim release para kay Pangulong Duterte. Tanong, kung walang mali sa ginawa ng ICC, bakit umaangal na sa international stage ang ilang foreign representative? At mas matindi, hindi ito galing sa DDS, ha? Hindi galing sa vloggers, kung hindi galing sa foreigner. Ibig sabihin po, hindi lang ito local na issue. Umaabot na sa mundo, sa buong mundo ho. Pero habang may nananawagan ng hustisya sa labas, dito sa Pilipinas, ano ang meron yun? Ayuda na palpak. Gobernong parang mas busy sa PR at impeachment Gago! kesa sa tunay na serbisyo. Nako, kayo mga grabe ang inaano sa inyo nitong gobyerno to, para kayong ginagawang mga tanga lang, ha? At eto pa ang pag-uusapan natin, nakakatawa. Si Palsis, ang ingay sa social media. Pero nung humarap sa totoong abogado, biglang tahimik. Parang wifi na nawala ng signal. Kaya tanong ko sa'yo, kung ang ibang bansa nakakakita ng may mali, bakit dito sa atin pinipilit na tama ang lahat? Kung gusto mo ng usapang walang bias, walang paikot-ikot, at walang takot, manood ka hanggang dulo dahil meron tayong sorpresa dito sa Banat Bay. Sasabihin natin yan, ha? At meron akong kwento, ha? Meron akong kwento na mismo nanggaling sa source, ha? Hindi kami nakikisabay sa ingit. Ingit. Alam mo naman, pinupuntirya natin ng katotohanan lamang. Kaya mga banateros, ha, dapat ngayon pa lang subscribe na kayo, like na, at share nyo na itong video na ito para mas kumalat pa ang katotohanan. Dahil alam mo, ha, yung pagsasalita ng Japanese representative na yon, ha, SMNI lang ang pumick up. Naku po, grabe naman. Buti talaga nandyan ang SMNI, no? Hindi, imaginein mo, ha, this is a big issue. Isang foreigner, international, ha? Ito'y hindi lang basta-basta representative po ito, ha, ng isang International Career Support Association. Human rights advocate po ito. Nagsalita saan? Sa kanto ba? Sa social media ba? Hindi. Nagsalita po mismo sa UN. Bantakin mo, ha, ganong kabigat ito. Pero walang bayarang media ang nag-report. Walang bayarang media ang nag-interview sa kanya. At sinasabi pa nung iba, AI daw. AI pero na-interview ng SMNI. Pero dito ka magtataka. Yung pangit na pretender na British siya, na vlogger, ini-interview ng media. Gago! Pag pakikinggan mo yung sinasabi nitong pangit na pretender na ito, wala namang laman ng utak. Puro baba. Gago! Pero ini-interview ng media. Magkano bayad sa inyo mga media para interviewin ito? Yung totoo. Gago! Magkano binayad sa inyo para salsalin nyo itong vlogger na ito? Gago! Walang kwentang vlogger ito. Bakit? Wala kang followers to, eh. Ano meron siya? Pangit lang. Gago! Oo, yun lang meron siya. Pangit siya. At saka yung kanyang British accent. Gago! Pa-English, parang tanga lang. Pero ba't ini-interview ng media? Oh, kasi nga, bayad. Yan ang totoo, bayad kayo. Huwag na tayo magmaang-maangan. Itong Japanese representative, ha,
ICSA, yung International Career Support Association. Mismong sa harap ng United Nations, mga king ina ninyo, mga media kayo. Hindi kayo nag-interview sa kanya. Alam mo kung bakit? Kasi it's favoring Duterte. Di ba? Hindi nyo ini-interview. Nananawagan ako sa mga puki ng inang mga bayarang media dyan. Oy, mga puki ng inang mga bayarang media dyan, nakikinig ba kayo? Bakit hindi nyo interview to? Ini-interview nyo yung pangit na vlogger. Gago! Buti talagang SMNI, talagang serbisyo sa taong bayan, no? Di ba? Sabi nga, truth matters. Yun ang totoo. Pakinggan natin ito dahil napakaganda na sinabi nitong Japanese na ito. Iba talaga ang Japan. Ako kaya gusto kong tumira dyan. Japan talaga eh. Hindi, kaya ako gustong tumira talaga dyan sa Japan eh. Iba talaga ang pananaw nila. Kaya ako, naniniwala ako na kayang i-pressure ng Japan. Tingnan mo yung paninindigan ng kanilang Prime Minister. Nakita nyo yon? Ay, grabe yon. Grabe yon. Tinabla si Trump. Kasi, mabait pa una yung Prime Minister payakap-yakap pa Maraming ang sumita sa kanya doon yung Prime Minister ng Japan. Nagpunta sa Amerika. Nung pagharap, yumakap. Wala namang problema yun kasi beso-besong leader, di ba? Si Trump at saka yung babaeng Prime Minister. Kaya lang sa kultura ng Japan, hindi katanggap-tanggap yun. So medyo pinuna siya ng ilang mga politiko sa Japan na parang hindi tama yung ganun, ganyan-ganyan. Okay? Pero nung pinahiya na, tinanong si Trump, sabi nung isang Japanese reporter, Mr. Trump, bakit hindi mo man lang in-inform ang ibang bansa na ikaw ay lulusob sa gera sa Iran? Kasi this concerns yung hindi lamang naman po yung Amerika Katulad ngayon, problema tayo sa crudo dahil sa nangyaring gera na yan. Tama, mali? Eto na, sabi nung reporter. Ba't di mo kami in-inform? Siyempre in Japanese. Ganun kasi sila magalit So sabi nung ni Trump, siyempre surprise yan. Kailangan naman surprise attack para talagang which is tama naman. Okay, para sa akin tama yon, surprise. We need a surprise sa gera, surprise. Pero ang mali dito, dinagdagan ni Trump ng pitik, sabi niya. Kung alam niyo naman surprise yan. Tinatagalog ko na lang alam niyo naman kailangan ng surprise sa ganyan. At pagdating sa surprise, hindi naman kayo naiiba. Dahil kayo sinurprise nyo kami nung dun sa bombing yung sinasabi niyang bombing. So parang para bagang pinitik ng konti yung Japan na reporter. Although ang pinitik niya yung reporter, ibig sabihin parang pinaringgan niya yung reporter. Pero ang tinatamaan doon yung Japanese. At imaginein mo katabi mo yung Prime Minister ng Japan. So sana yung bibig mo hindi gano'n na parang sagutin mo na lang yung tanong we need a strong and strategic na surprise, ganyan, di ba? Hindi yung pinitik mo pa yung kasaysayan na kung saan ang Japan nag-surprise attack, di ba? Doon sa Amerika noon. Na-offend ngayon itong Prime Minister after nung visit niya. Sabi niya, I want Trump to apologize. Yun. Gago! If Trump will not apologize, I will never step back dyan sa Amerika, sabi niya. Kasi nga daw, mali naman yung ganong klase na parang sinasabi na pinahiya ang Japan parang in front of the international community. Parang pinahiya mo, Trump, yung Japan. Alam mo, matindi yun matindi yun, sabi ko sa inyo. Iba talaga itong Japan kasi yung honor sa kanila napaka-importante yan Yung maimportante sa kanila talaga na hindi sila napapahiya. Kaya when they serve. They make sure that masaya yung customer. Ganun sila. Iyon ang kanilang upbringing bilang kultura.
dahil napahiya yung Prime Minister noong time na yun, nako po, sabi niya, mag-apologize ka muna. Ang lupit, mga kababayan. Kaya nga, itong sinabi nitong Japanese representative sa UN, yung representative ng ICSA sa UN, hindi na ito bago. Talagang naninindigan to sa katotohanan. Kaya ako naniniwala ako na dahil dito, maaari talagang mapabalik si Pangulong Duterte. Dahil hindi ito yung, tandaan ninyo ha, ang Japan, even if they're Asians, kasi iba ang tingin ng mga puti, lalo na dyan sa Netherlands. Iba ang tingin ng mga puti, lalo na mga European, medyo racist talaga yan eh. Iba ang tingin nila sa mga Asian, pero pag Japanese ang tumayo, iba ang honor, iba ang karakas ng Japan. Kaya dito mga kababayan, pag pinressure talaga ng Japan ito, alam mo, ikaw Prime Minister, maniwala ka sa akin, yung Prime Minister, katigan mo itong sinasabi nitong representative ng ICSA. Naku po, maniwala ka. Malaking impact nito sa buong mundo. Kasi ngayon talagang, ito yung international case nga ang tawag dito. Talagang lahat nakatutok. Not just Philippines, not just yung Netherlands o yung The Hague. Buong mundo ho, nakatutok dito. Imaginin mo, dinala na yan sa UN. Pag pinanigan mo, Prime Minister, ma'am, if you understand me, if someone can interpret this to the Prime Minister, please do so. Naku, galing ko talaga mag-English, Brad. If you are listening, Madam Prime Minister, if I were you, you're not me. If I were you, I would really take the side of this representative from the International Career Support Association. Take the side of this person. Kasi you know how the President of the Philippines, the former President of the Philippines, have a good relationship with Japan. Paano ko nasabi yun? Panoorin natin to. Ito. Inilahad ng isang Japanese human rights advocate kung bakit maraming Hapon ang sumusuporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Alamin ang detalye sa report ni Guy Saito mula sa Tokyo, Japan. Ibinahagi ng isang Japanese national ang positibong impresyon ng mga Hapon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I have a very good impression when President Duterte met our emperor in Japan, and he behaved very good, and Japanese people really appreciate it. Grabe, no? Yun lang that simple gesture, kasi alam niyo napaka-particular ng Japanese dyan eh. Alam niyo yan, mga taga-Japan, alam niyo yan. Iba ang Japanese culture eh. Napaka-importante sa kanila nung respeto, honor, yung demure mo, kung paano ka demeanor, ano yun? Di ko alam kung ano yung word na yun, basta yun. Di ba? Yung totoo naman yung kanilang grabe ho yung nila eh. Kailangan talagang kagalang-galang ka, tama yung ginagawa mo, or else medyo ang baba ng tingin sa'yo. Yan, totoo hindi ako nagbibiro. Ganyan talaga sa Japan. Tuloy. Ayon kay Shunichi Fujiki, nagkaroon ng magandang impresyon ng mga Hapon kay Duterte, lalo na sa naging asal nito sa pakikipagpulong noon sa Emperor ng Japan noong 2017. Dagdag pa niya, tumatak din ang malapit na pagkakaibigan ng dating Pangulo kay yumaong Prime Minister Shinzo Abe. Prime Minister Abe, who was assassinated, unfortunately, but he's the only one who was invited to Mr. Duterte, President Duterte's home as a friend. Right, so this is one of the reasons that I admire President Duterte, and now he's in a very bad shape, in a very bad health condition. Sa isang privileged speech noong March 11, nanawagan si Fujiki sa United Nations Human Rights Council. Isipin mo isang Prime Minister, mabigat ito, ladies and gentlemen. Prime Minister po nagpunta mismo doon sa bahay ni Pangulong Duterte. That is something. That is, yung magpunta ka sa palasyo, yung mismong opisina ng presidente, okay yun. I mean, part yun minsan talagang diplomatic Pero yung pumunta ka sa bahay,
iba usapan na yun. Yun ay ibig sabihin sa kanila ay isang gesture na ito ay kaibigan ko talaga. Ito ay talagang meron kaming magandang relationship. Pumunta mismo sa bahay para ipakita, kasi bahay, ang house, ito ladies and gentlemen sa Japan, ito yung bagay na personal. Kasi tandaan ninyo, sa Japan, private space is so important. Yung espasyo mo sa sarili mo, privacy, very special yan for them. Hindi katulad sa atin, chismisan. Hindi katulad sa atin, isipin nyo na lang to tatawid ka na nga lang ng karsada, kailangan may personal space pa. Kaya nga nung una, medyo... Siyempre, nung mga simula pa lang sa Japan, tatanga-tanga ako, may space. Uy, may space. Alam mo naman sa Pilipinas, pag may butas, pasok. Di ba? May space. Nakatayo yung mga tao, nag-aantay na mag-green yung tawiran. Pupunta talaga ako sa harap eh. Bakit ba ayaw niyong pumunta dito? May space kayo. May espasyo kayo. Yeah. Kasi pala, ayaw nilang dumikit sa isa't isa. Personal space ang tawag dun. Ayaw nilang magkadikitan. Kailangan may Ito even before COVID ito may personal space talaga. Matik na yan sa kanila. So wag kang sisingit at pupunta dun sa harap para kang tanga. Ganun eh. Pero syempre pag Pinoy ka, basta may masisingitan. Tama po ba ako mga rider? Bakit? Ba't mo alam ba? Ginagawa ko rin yun. Basta may espasyo, pasok. Siksik mo talaga yung katawan mo. Sa kanila hindi. Kaya yung sinasabi dito, yung palang sa tawiran pa lang ito, pampublikong lugar, may personal space na. Iba pa pag bahay ang sinabi. Pag sinabing nagpunta ka talaga sa bahay, yun ibig sabihin talagang tunay na magkakaibigan kayo. Kaya nga sa Japan, di ba yung pagka sila umiinom, hindi sila nagiinuman sa bahay. Ang mga Koreano, oo eh. Pero ito sa Japan hindi. Unless talagang friendship kayo. Talagang totoo kayo magkakaibigan. Pero usually izakaya yan o yung tinatawag na kainan na inuman doon. Diyan kayo magkikwentuhan. Yan. Mga katrabaho mo dyan, mga kaibigan mo dyan. Pero yung mga malalapit mo sa nakaibigan talaga sa bahay. Pag dinala ka na sa bahay, ibig sabihin malapit ka talaga. Kaya yung ginawa ni Prime Minister Abe, yun ay isang simbolo na sinasabi ang Japan ay malapit talaga kay Pangulong Duterte. Ang ganda. As a matter of fact, ako dami kong na-meet dyan. Mga satcho, satcho, mga mayayaman, mga matatalagang meron silang mga katungkulan sa gobyerno. Grabe ang respeto nila nung panahon na presidente si Pangulong Duterte. At nung naging Pangulo si Marcos, nagtataka talaga sila. Nagtataka sila, bakit? Bakit nyo pinaupo yan? Walang biro. Marami nga nagsabi, we will never come back to Philippines until Marcos is the president. Ang dami kong narinig na Japanese na satcho, yung mga boss, na nagsabi niyan sa akin, I will never go back to the Philippines until Marcos is until Marcos is the president. Di daw sila babalik sa Pilipinas. Gusto nila another Duterte. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Tanungin nyo yung mga boss nyo dyan sa Japan, kayo mga nakikinig sa akin. Ganun. Kaya dito, sinasabi niya dito na sobrang namin ng si Pangulong Duterte. Sa interim release ni Duterte dahil sa kalagayan ng kalusugan nito. Kasalukuyang nasa ICC detention facility ang dating Pangulo kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs. Hindi kinikilala ni Duterte ang jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Nauna nang tinanggihan ng ICC ang kahilingan para sa kanyang pansamantalang paglaya o interim release. Plano naman ng Japanese at Filipino community sa Tokyo na magsagawa ng conference upang talakayin ang issue at ipakita ang kanilang suporta sa dating Pangulo. I was thinking to hold a kind of conference within the Japanese society, first of all, to have kind of to support
or this is injustice. So not supporting Duterte or not supporting Duterte. It's nothing to do with the support, but this is injustice. So we have to counter with the injustice. So I was thinking to have a conference in Tokyo or Congress building. Patuloy na mapaggiit ng hustisya ng Filipino community sa Japan para ipanawagan ang paglaya ni Duterte. Isa sa mga grupong nangunguna dito sa Japan ay ang Republic Defenders for Peace and Unity o RDPU. So the people in the Philippines and Filipino society and abroad, please stay strong and unite each other, because your voice is most important things, and maybe we can change the narrative which was manipulated by certain power. Naniniwala si Fujiki na inosente ang dating Pangulo at dapat itong makalaya upang mabigyan ng tamang gamutan. At kung siya raw ang masusunod, gusto niyang sa Japan magpagaling si Duterte. We really need to get him out of the jail, and he doesn't deserve to be in the jail. He deserves to be back to Philippines to get the medication, or preferably I want Duterte to take to Japan to get the medication in Japan so that he will be safe. That's my take, and that's a message to the Filipino people. Sa ngayon ay abala na ang Filipino community dito sa Japan sa paghahanda para ipagdiwang ang karawan ni dating Pangulong Yan. Duterte sa Marso 28. Nako Hindi po. rin daw sila titigil hanggat hindi nabibigyang katarungan o mapapauwi sa Pilipinas ang dating Pangulo. Mula rito sa Japan, para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahala. Nagulat, Guy Saito, SMNI News. Ayun, no, grabe. Alam mo, ladies and gentlemen, people in the house, lalong-lalo na sa Japan, nakakatuwa kayo dahil dyan meron kayong event. Ito yan, no, March 28, Part 1, may marcha ng pagkakaisa. Magmamarcha tayo dyan. Sa Jingu Dori Park, Tokyo, Shibuya. March 28, 10 a.m. O, ayan, meron niyang Google Map. Tapos part 2, alam mo, nagpunta ako ng dyan, sa Shibuya. Ay, grabe ho, unang marcha dyan. Ay, grabe, talagang nagtaka yung mga Japanese kasi ang dami, tapos talagang nasara yung mga street. Ulitin natin yan, kung pwede, mas madami pa mga kababayan ko sa Japan. Huwag muna kayong magtrabaho niyang araw na yan, parang awa nyo na, ipakita natin sa buong mundo ang laking bagay ng ginagawa ninyo dyan. Mantakin nyo because of that, napagsalita nyo isang taong Japanese doon sa UN. Yung nangyaring mga rally ng mga nakaraan, yung marcha na yun, nagsalita ho. 'Di ba? Ang isang Japanese representative. Kung uulitin natin to, mga kababayan, hindi po ako organizer ito, nililinaw ko po. Hindi po ako ang organizer nito. Wala po akong kinalaman. Pero malamang sa malamang na andyan ako para umatin. Bilang bisita, hindi pala. Ayokong bigyan ng importansya yung pagpunta ko dyan. Bilang isang dadalo at susuporta sa organizer na ito. Pupunta po tayo dyan, sana. Naghahanap ako ng ticket, wala akong makita ng ticket, anak ng animal. Hindi ko alam kung bakit, naubos. Walang biro, naubos yung ticket papuntang Japan. Nang araw na yan, pati ng Biyernes, hindi ko alam ba't ganun. Mag-ano na lang kaya ako, lumipad na lang kaya ako. Pwede ba yun? Gusto ko talagang pumunta dyan Naghahanap ako ng ticket. Kanina pa ako naghahanap ng ticket Hindi ako nagbibiro. Kanina pa talaga ako naghahanap. Kausap ko na nga yung yung friendly ghost dyan na si Bojo. Oy, Bojo! Ipupunta ako. Ihanda mo ng ang mga kainan natin dyan, Part 2. May part 2 yan. Pagkatapos magmarcha, magrarally nga. Ngayon, mamarcha, di ba? Tapos dediretso ngayon doon sa Piplor Glade Event Hall. Sa Uniqlo yun. Malapit sa Uniqlo. Oo nga. Anong building to? 109 building. Okay? Diyan sa Glade Event Hall. Diyan sigurado ako makapunta. Kasi doon sa marcha, medyo yung flight umaga Baka hindi ko umabot yung Friday walang flight. So baka hindi ko umabot ng umaga ng Di ba? So dito, sa gabi, malamang pupunta ako dyan. Ay, sa gabi pala. Sa tanghali pala. Kasi nakarating na ako niyan.
Hahabol ako mula airport, daladala ko yung mga maleta kong pambili ko dyan sa Donkey. Daladala ko yan, pupunta ako dyan. Ha? Ilalagay ko sa mga locker na mahal-mahal ang bayad. Maleta, nilagay sa locker. Ano? Oh, mantakin mo, free pack lunch, performances. Naku, sasayaw ko dyan. Anong, hawak ko ang brief, kung brief, ganun ako dyan, ha? Oh, saan yan? Uniqlo, Shibuya 109. Uy, siyala ito, Brad. Shibuya 109. Ha? Shibuya 109. Alam natin yan, mga bilihan yan ng mga panty. Bilan ng mga pambabae yan, Shibuya 109, ha? Nandyan tayo, malamang sa malamang. Sana, hopefully. If God is willing, I'll be there. If not, I'll not be there. That's simple, ha? So, mga taga-Japan, eto, ha? Kita-kita tayo. Kita-kita tayo at sana, hopefully man dyan talaga ako, para ipagdiwang. Dahil napakalaki, ipakita natin sa buong mundo na iba talaga ang suporta ng mga taga-Japan. Kasi para itulak ng Japan. Ito yung susi para may pabalik si Pangulong Duterte. Ito susi. Iba kasi pag tayo lang ang nagsasalita Pero pag may pressure na from the international community and especially Japan, which is a really powerful nation, even if they're small, because of their culture and their honor, respetado yan ng buong mundo. Huwag nagsalita ang Japan. Kaya pakita natin, suporta natin yan na malaman, makumbinsi pa etong inyong Prime Minister na tumulong din sa kung papaano didiskarte dyan. Okay? O ito, pakinggan naman natin ito ha. Ito naman nakakatawa kasi grabe ho ito mga kababayan. Sabi ko nga, naglabas pa si Bongbong Marcos na naman ng statement niya na naka-video. Yung panga niya parang di na gumagalaw, parang bagsak na. Oh, parang bagsak na. Alam mo, meron nga ako narinig, sabi nung iba. Ito, narinig ko lang naman, sabi, ang daming nananalangin daw na si Pangulong Duterte bumalik dito sa Pilipinas. Pero marami ring nananalangin na sana si Marcos kunin na. Ako hindi ako payag doon. Hindi ako, I will not pray for that. Pero naririnig ko lang yun. Mantakin mo, di ba sama nun pakinggan kasi ang daming Pilipino na nananalangin na sana bumalik ang mga Duterte, sana bumalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas, sana bumalik ang isang Duterte leadership sa Pilipinas. Tapos mananalangin sila na sana kunin na ni Lord si BBM. Ako hindi ako natutuwa doon. Although nakakatawa. Nakakatawa lang yung logic. Okay? I'm not for that. I will not pray for somebody to die. And that's not me. I'm sorry hindi ako yun hindi ko papanalangin na may isang tao na mapunta na kay Lord kasi sigurado ako hindi kay Lord mapupunta yan. Alam nyo na. And hindi ko naman, ayoko yun. I'm not going to wish for that. For God so loved the entire world, including the BBM, kahit gaano siya kasama. Kahit gaano siya ka-sinful, mahal pa rin siya ng Panginoon. Kaya hindi ko sasabihin na gusto ko nang kunin siya ng Lord. Gusto ko lang tanggalin siya sa Pilipinas. Kasi, bakit? Kasi talagang pinapahirapan niya na ang Pilipinas. Wala na ho siyang direksyon. Ang pangit na ng pamumuno niya. Ultimong ayuda palpak. Diba? Nagyayabang na naman siya kahapon. Naglabas pa siya ng video na kesyo ayuda. Pero alam mo, budol na naman yung ayuda Kawawa talaga yung kababayan nito. Hindi ako nagsasabi niyan Ito. Naglaan ng special payout ng ayuda ngayong araw pero marami pa ring tricycle driver ang nganga. Walang napala. Live mula sa Quezon City, nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano ba naging problema sa special payout?
Julius, gaya nito mga nakalipas na araw, ganun pa rin yung problema. May mga kulang na detalye raw sa datos na isinumite sa DSWD, kaya kahit nga naglaan na ng special payout schedule ang pamahalaan, marami pa rin mga tricycle driver ang bigong makakuha ng ayudang ilang araw na nilang inaasahan at binabalik-balikan. Actually, naguguluhan na nga sila at di alam ang gagawin dahil tila nagtuturuan na rin ang lokal na pamahalaan at DSWD kung bakit hindi pa rin makumpleto ang bigayan ng 5,000 pisong ayuda na pantawid sana sa taas ng mga presyo ng petrolyo at mga bilihin. Kahit alam namang wala sila sa payroll schedule ngayong araw, pumila pa rin ang maraming tricycle driver sa Quezon City para ipa-verify ang kanilang pangalan. Umaasa at nagbabaka sakali pa rin silang maisama na sa listahan ng mga makakatanggap ng ayuda mula sa pamahalaan. Pero gaya ng dati, bigo pa rin silang makakubra ng 5,000 pisong ayuda. Sakit din, siyempre. Kailangan natin natin pera. Gasolina. Nag-aangad kami na makakuha ng ayuda. Para yung mga pangailangan namin, maano namin. Ang masaklap, sa ilang beses nilang pabalik-balik sa payout site, lumalaki na rin daw ang ginagastos nila mula sa requirement, gasolina o pamasahe. 7 Xerox na po ako. Magkano sa 3 na yun? 3. Pipila ka pa sa haba ng pila. Minsan maabot pa ng tanghali. Uwi ka pa ng bahay, kakain ka, babalik ka uli. Pila ka uli. Grabe, no? Ganito naalala ko talaga nung panahon ni Pangulong Duterte, galit na galit siya noong pagka pinahihirapan ng mga Pilipino. Kasi kaya nga ang tema niya, comfortable life ng mga Pilipino. Ito, tinan nyo, pabalik-balik pa. Hindi ko maintindihan bakit ganun. Ba't di na lang ayusin? Diba? I mean, ang daming ways to do it. Pambihira, nandyan na yung mga alam mo, kasi hindi naman ito ang first time na namigay ng ayuda. So may listahan na. Nakakakuha na through through ang tawag doon yung QR. Bakit hanggang ngayon ganito pa rin ang sitwasyon? Sure mo yung biyahe mo? Hindi bababa sa 6,000 tricycle drivers sa Quezon City ang lumalabas na wala pang nakukuhang ayuda. Ang problema, wala pa sa 500 ang nasa payroll ngayong special payout na inilaan. Kaya hiling ng mga apektadong TODA, kumpletuhin na sana ang pamimigay ng ayuda, lalo't nagkakainggitan na raw sa ibang mga kamiyembrong nakakuha na. Sana naman po, itodo na nila para matapos na po itong mga problema namin sa 3 gulong. Mabigyan na sila. Ang taas po ng gasolina. Alam naman nila natin, pag tumaas ang gasolina, tataas rin po ang bilihin. Hindi lang yun, tataas ang bilihin, tataas ang pamasahe, lahat tataas except si Marcos. Bagsak pa rin. Gago! Tangin mo, tumaas na lahat except ang rating ni Marcos. Anak ka ng wewe, Anak ng Pilipinas yan, Ang iba namang nawala sa listahan ng QC, pumunta na sa payout schedule ng Caloocan, lalo't may prangkisa rin daw sila roon. Pero ang ending, wala pa rin silang nakuhang pera. Sabi ng DSWD, aabot na sa 85% bilang ng mga tricycle driver sa buong Metro Manila ang nakatanggap ng 5,000 pisong ayuda. Marami pa rin daw kasing kulang na datos mula sa mga lokal na pamahalaan. Actually, nasa roster sila ng kanilang mga TODA. Ibig sabihin, active members sila. Hindi lang sila umabot sa pagbigay ng data na kailangan namin. Yung birthday, yung address, yung middle initial. Matapos sa mga Hindi pala kayo bilis kilos Wag na kayo ito kasi ang problema dito sa king inang mga patakaran ng gobyerno Ito talaga nakakairita sa mga king inang mga patakaran ng gobyerno. Ang bibilis ninyong magsalita. Ang bibilis ninyo sa PR. Ang bibilis ninyong maglabas ng good news kuno, lalo na si Auntie Claire, nauuna. Parang content talaga, vlogger talaga dating ni Auntie Claire. Nauuna sa paglabasan ng pahayag. Pero hindi pa pala kayo ready. Di ba? Hindi pa pala kayo ready. Pambira, tricycle driver sa NCR, nakatakda namang bigyan ng ayuda ng DSWD sa susunod na linggo ang iba pang hanay ng mga apektadong tsuper. Kabilang dito ang mga TNVS at jeepney drivers, pati na mga motorcycle taxi at delivery service riders. Manggagaling daw sa LTFRB ang listahan ng mga benepisyaryo para rito. Pero tingin ng ilang motorcycle taxi rider, baka hindi naman sila lahat ay mabiyayaan. Namimili sila
Sa amin, wala. Malabo sa amin. Dapat hindi sa ayuda nila dinadaan. Mas maganda, ano na lang sa gasolinan, pababain ng gas para lahat makikinabang. Yan. Alam mo, mas matalino pa ito kaysa kay Marcos. Gago! Hindi totoo. Mas matalino pa ito kaysa kay Marcos eh. Bakit hindi na lang padaanin doon? Ang daming ways eh. Para ba padaan na doon na lang yung ayuda? Di ba? Through the station, gas station. Di ba oh? Anak ng weteng, oo. Kung ang mga negosyante ang tatanungin, mas mainam daw na suspendihin ng gobyerno ang excise tax sa langis at kuryente imbis na magbigay ng ayuda. Binibigyan lang na ayuda yung particular sector. We do not agree with that. Kasi bibigyan mo yung iba hindi mabibigyan, tapos nagkakaroon pa ng losses in between. Julius, aminado ang DSWD, ilang araw lamang tatagal itong 5,000 pisong ayuda para sa mga tricycle driver. Bagamat pinag-aaralan daw nila na dagdagan ito, kailangan pa raw muna ikonsulta yan sa economic team ng pamahalaan. Yan ay lalo target muna ngayon na ahensya na tapusin at kumpletuhin ang iba pang hanay ng mga apektadong tsuper maging ng mga tricycle driver sa probinsya. Julius. Mon, ilang tsuper ang umihirit na doblehin o mas higit sa 10,000 pesos ang ibigay na ayuda? Sa mga nakausap mo bang tricycle driver, meron din may mga ganyang panawagan? Well, dalawa yung sentimiento ng mga nakausap nating mga tricycle driver. Una, syempre matanggap muna nila yung 5,000 pesos na ayuda. And then pangalawa, oo, may mga parang suwestyon na talagang parang panawagan na sana madagdagan daw. Kasi nga tumatagal lamang ng 5 hanggang 10 araw technically kung ititipirin itong 5,000 pesos na ayudang natanggap nila. For context, ito kasi yung panawagan din ng grupong Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o LTOP ng presidente nila na si Lando Marquez na sinasabi niya na kung magbibigay doon ayuda sa iba pa mga sektor o hanay ng mga public utility vehicle drivers, dapat daw mas taasan kasi mas mataas ang maintenance cost nila. Kumbaga kung 5,000 pesos daw sa mga tricycle, dapat daw 10,000 pesos para sa mga jeepney drivers habang 15,000 naman para sa mga modern jeepney para nga daw maayos pa rin at talaga makasabay sa maintenance cost kahit papano ngayong mataas din daw ang presyo ng mga bilihin. Julius. Pareho din ba yung requirements sa ibang grupong makakatanggap ng ayuda sa susunod na linggo tulad ng mga jeepney at TNVS drivers? Tama ka dyan, Julius. Sabi ng LTFRB, same requirements. Valid na mga professional driver's license at photocopy nito lamang ang kailangan dalhin sa itatakda nilang payout schedule site or payout site na kung saan magbibigay na nga sila ng ayuda. Idadaan kasi yan sa mga lokal na pamahalaan as their venue. Pero yung listahan, again, manggagaling sa LTFRB. Julius. Mon, kabi-kabilang aberya yung naranasan dito nga sa pamimigay ng ayuda. Paano matitiyak ng DSWD na hindi na yan mauulit? Ang sinasabi, Cheryl, ng DSWD, patuloy daw silang nagsasala, nagpoproseso at nagbe-verify sa mga listahang ipinapadala sa kanila. Ang ingay mo! Utang ina kang kamote rider ka! Alam mo, ayan nga yung simpleng problema, hindi masolusyonan ng Pilipinas. Yung kamote rider na ang ingay, yung tambucho ang ingay-ingay hanggang ngayon. Ang dami ko naririnig, nakakabuwisit. Ang ingay sa kalsada. Alam na nga nilang residential, bobombahin pa rin nila. Sana masolusyonan naman yan. Pukin ng inan yung mga rider kayo dyan, ang iingay ng tambucho ninyo. Sana sumabog yan. Ng mga lokal na pamahalaan. Dito lamang daw sila nakadepende, kaya ito yung mga pinaprocess nila bago mailabas sa bigayan na nga ng ayuda. Pero again, ang sinasabi kasi ng mga LGU, nasabit na namin sa DSWD, kumbaga nasa ahensya na raw yung bola kung kailan maglalabas ng updated na listahan ng mga mabibigyan na ayuda. Pero ang sinasabi naman ng DSWD, in the long run, lahat daw ng mga apektadong tricycle driver ay makakatanggap. Hindi nga lang sabay-sabay, pero lahat daw ng mga kasama. Patay na sila bago makatanggap. Hindi daw sabay-sabay in the long run. Gago!
Kagaguhan talaga nitong DSWD, no? Politiko rin talaga itong mga... Ewan ko kasi ang hirap dito kay Marcos na nilagay niya yung mga established political family, eh. 'Di ba? Yun ang inilagay niya para, alam mo na, magkaroon ng alliance with this political family at manalo sa susunod na eleksyon, 'di ba? Ang problema, mga kababayan, dahil dyan, namumuliti ka lang. Yung style ng pamamahala, pamumuliti ka lang. Ay, nako po, mambirang buhay, oo. Nako. Wala talagang patutunguhan itong inaano ni Marcos. Ito. Panoorin nyo ito, ha. Kasi maganda ho ito. Dito, nagmukahong tae si Palsis dito. Si Palsis parang hindi abogado, no? Hindi ko alam, eh. Hindi, okay lang naman, eh. Kunwari kung medyo iba yung pananaw mo because you're not a lawyer. Okay lang yun. Kasi your pananaw, your opinion is based on what you see or what you think. Opinion mo nga, eh. So you can be wrong, but at the same time, somehow medyo meron namang punto ka. Pero ang masama, yung abogado ka na nga, wala ka pang punto. Yung punto mo pang bobo lang. Ito, pakinggan natin to, ha. Balita ko, musikerong abogado natin ay may kakanta kay Attorney Baligo. Ng libel. Alam niyo po, birthday kasi ng aking law firm partner na. Dito ngayon, ang principal counsel ng 18 Marines na nagsasabing sila ang nag-deliver ng mga maleta. Pero yung latest Attorney Baligo sa NBI, yung 18 na yun, naging 6 lang ang nagpirma doon sa affidavit na individual affidavits. From the joint affidavits, naging 6 lang daw. Ano pa nangyari, sir? Half-truths yung sinabi ni Director Matibag. If I may explain briefly. Yes, please. Pagdating pa lang po namin sa NBI, pinipicturan na nila yung plate numbers namin. So sabi ko, this is something. Pag akyat po namin, ang sabi nila kaagad, ihiwa-hiwalay namin kayo at magkakaroon ng investigasyon. At confirm po yun dahil ang sinabi mismo ni Director Matibag, Attorney Baligot should have his own lawyer because he himself is under investigation. So, custodial investigation na yon. So, sabi ko, I'm alone with the 18 soldiers. Pwede bang isa-isahin ninyo? Pero, paano yun? Mag-isa ako. So, ang sabi nila, sir, pagkatapos ng interview, ipapakita namin muna sa iyo yung dokumento bago nila pirmahan. So, yun yung naging ground rules po namin. So, ang unang natapos si Benny Bulontate. Pagtingin ko sa ginawa niya, sabi ko, bakit ang mga tanong dito wala naman doon sa hinahanap ng NBI? Ano po yung mga tanong? Example, paano kayo nagkakilala ni Attorney Baligod? Kilala mo ba si Mike Defensor? Kilala mo ba yung nagnotaryo sa inyo? Ano ang ginamit niyong sasakyan pagpunta doon sa notaryo? So, chinek nyo lahat yung mga affidavits na pinapirmahan sa kanila? Isa pa lang po. Si yung babae dito, medyo sablay lagi. Laging siyang kumakat. Tapos sablay yung mga tanong niya. Sandali, nagpapaliwanag pa yung abogado. Sinasabi nga kung bakit hindi pinirmahan lahat, eh. Patapusin mo muna. Ito, nag-i-interview, may sariling, alam mo, let the interviewer do the talking. Interviewee. Sorry naman. Sorry! Pag nag-i-interview, ang bida yung ini-interview. Hindi yung nag-i-interview. Di ba? So let him talk. Let him explain yung hindi pa tapos sa sagot, bumabat-in ka na po, madam. Ang check ko, sabi ko, bakit ganito yung pagtatanong ninyo? Akala ko ba titingnan nyo yung meat of the allegation? Ang napag-usapan po namin ay, sige, magsasabi na kami ulit para magkaroon ng supplemental na mga questions and answers kasi wala pong laman, eh. Okay, mag-uusapan po natin yan on deeper, more depth dahil pag-uusapan natin ang issues of the week and let's hear our VO. Take it away, please. Di pa tapos yung kwento, kinat na, eh. Headline.
At necessary consequence po yan ng nangyayari ngayon sa Sandali ang napag-usapan po namin. Putok o patok? PBBM sa bayad sa jeepney, patok o putok? Biglang iniba usapan eh. With Attorney Baligot. Putok o ito na patok? pala. Ang patok you agree, putok you don't agree. Pwede ng middle ground. Oo. Patok po yan. Dahil tumaas na po ang presyo ng gasolina at apektado na yung income ng mga drivers, no? At necessary consequence po yan ng nangyayari ngayon sa Middle East. Makikita nyo naman yung announcement ni Secretary Garin ngayon. Ang inaasahan nating parating ay 300,000 barrels or equivalent to roughly 47 million liters lang po yan, which is good for only 900 vehicles na tig 50 liters. Full tank. Pag full tank po. Kung kaya na bayaran, kasi next week daw, expected 130 pesos per liter ang increase Oo, next week. in Metro Manila alone, we have 4 million vehicles. Paano Grabe. yan? Marami yung mga transport na Kawawa talaga tayo mga kababayan ha. Mga kawawa tayo. Itong pinapaliwanag ni attorney, talagang matindi ho yun ha. Talagang parang ang totoo yung sinasabi ng isang balita na magkakaroon talaga tayo ng crisis by April eh. Pag hindi naayos itong gera, yung crisis sa kuryente, crisis sa tubig, sa gasolina ng mga sasakyan. Naku po, patay tayo dito. kailangan public transport. Ang mga mayayaman, mostly SUV, mga diesel. Opo. So yun nga, ang public utility vehicles, mga tao lang din, ordinaryong mamamayan. So pareho po ang masasaktan. Okay, Attorney Jimmy muna. Patok o putok? Ako, kaya, di ba, binawi kasi, supposedly, tataas. Dagdag bawi. Dagdag bawi. Sex bomb. Kaya ako po ginigit na kasi, I must admit, napakahirap naman ang kanilang sitwasyon. We're balancing the interests of the transport sector, pero yung mga Commuters, pasero. hindi rin naman mayayaman. So I think we should be looking at broader solutions. Ako talaga, straight to the point, tanggalin muna yung VAT. Ako, agree ako doon. In addition to the suspension of excise tax. Kasi excise, parang longer pa yung epekto nun eh. Ang immediate may effect sa atin is suspension ng VAT. Okay, Attorney Jimmy, Jess. Baka magulat kayo. Ano? Putok. Why? Okay. But not because I'm against the consumer or not because I'm against the PUV drivers, di ba? Ang sa akin, ang problema ko yung laban bawi, parang walang coordination. LTFRB approved the fare hike. Bakit hindi yan parang na heads up sa Office of the President or sa Pangulo? Bakit kailangan nagkaroon ng laban or bawi? Dahil ba nagpapapogi si Presidente na... Obvious ba na brownie points yan? Hindi na kailangan tanongin di ba? Parang nilalaglag mo naman yung LTFRB chair mo, di ba? Oh, yeah, oo. Sa akin kasi, ang problema ko din dyan sa fare hike na laban o bawi, I agree with everything that two lawyers here have already said. Pero yung fuel subsidy, yung tulong sa mga jeepney drivers or sa tricycle drivers, after the fact yan eh. Pero yung everyday na may namamasahe ka, may puhunan ka, magpapagas ka na mahal, kawawa yung mga PUV drivers. Kasi ang baba ng kita eh. Sinabi ni PBBM, hindi, babawiin na lang namin sa fuel subsidy, sa mga suporta. Yung AX daw. That's after the fact. Saka one-time basis lang yung AX, 5,000. Pati yung 5,000, yung pinakabago, kahit ipagyabang nila, 5,000 pesos fuel subsidy. One time lang yan eh. Tsaka nagtataka ako, 260,000 tricycle drivers. TODA, ang tinulungan daw. Sa Quezon City, nag-distribute. But that's one time. That's just one time. Pero ano magagawa ng special powers na gusto ni Presidente sa pag-suspend ng excise tax na mas mabebenefisyuhan yung mga oil importers, not directly the transport sector. From what I heard sa mga economists, mababawasan naman talaga yung end price sa pump station. So that 6 way, to 7 pesos per liter lang daw. or even 10. I think may iba nagsasabi 10 pesos. So, malaking ginhawa na din yun. Pero of course, wala sa control talaga natin. Ang problema ko yung mga bumoto kay Trump. Sino ba kayong mga bumoto kay Trump? Mga Pinoy. Huwag kayong magalit, DDS ha. Trump yun. Hindi ko iano si VP Sara o si PBBM. Ito, condescending ding tong animal. Tinang mukha pa lang nito, nakasarap ng ano eh. Mabuti talaga, pinahiya ito ni Topacio eh. Nung ayaw niyang kumamay. Buti talaga, pinahiya ito ni Topacio. Walang Lenny doon. Trump ang problema. Condescending tong animal ito. Ba't di mo binabanatan si Romualdez? Nagtataka lang kami. Gago!
Anong nasabi mo, Attorney Jimmy? Ako kasi, the government keeps thinking of band-aid solutions. I go back to the VAT at pati sinabi ni Senator Marcoleta dati na i-exempt ang iba sa pagbabayad ng kuryente. Kasi kung talagang gusto natin tulungan yung average Pilipino na hindi tayo namimili ng transport, ng mamasada, etc., let us look for the all-encompassing Ang taxes. tawag doon, balancing act. Balancing The act. delicate balancing act. Yes. Attorney Baligod. Alam mo, si BBM meron siyang 8-point agenda. Ang isa Wow, alam doon, niya, Attorney Baligod, ah. yung isa doon, yung energy security. Okay. Binoto mo ba siya noon? Parang, Alam mo yung plataforma. Alam mo ito si Palsis? Bunganga nito parang balakatak na ano, no? Dapat dito kay Palsis, sa totoo lang, dapat dito kay Palsis, ginawa ding spokesperson to ni Pinoy nun, Para meron ng katapat si Auntie Claire, no? Pareho sila ng Caracas mukhang galing palengke. Ito mukhang galing gay bar. Gago! Hanapin ko kaya ito sa gay bar. Baka naandun ito. Tanungin natin yung mga gay bar kung nagpupunta ba si Palsis dyan. ako hindi ko members eh. Public naman yan public Okay, document, okay. no? Pero sa loob ng mahigit 3 taon, lalong nag-deteriorate yung mga sectors na yon, no? Food security, transportation, no? Bureaucratic efficiency. Wala, bagsak lahat So, did you vote for PBBM? Dalawa na silang tatanong. Ako, hindi Meron ng nililinaw ko ballot lang. secretary. Yun! Alam ko kung bakit hindi si Jimmy. Kasamahan namin yan, hindi nagpabudol. Kasama namin yan, hindi nagpabudol kay Marcos. Isko kami nun You invoke your right to remain against silent. self-incrimination. Do you have regrets? Hindi ma'am, sa totoo, no? I have to admit na tinulungan ko si BBM. Wow. Pati si Sara. Oo. Kasi uniteam. Yun Yes. panoon. So, yun, team. And Kwan, pero hindi nila ako kilala, ha? On your own lang. On our own, no? Pero may isa pa tayong problema Bumaksak ang peso-dollar natin. Senior citizen na yung peso natin as against the US dollar. Happy birthday, Philippine peso. Oo. Happy senior. 60, 40 to $1. Paano natin masusolve pa ba yung problema natin? Patong ng patong, may susolve pa ng panibagong problema. Binibili natin ng crude oil sa per dollar, di ba? Natatakot ako, tumitingin ka sa akin, parang naghanap ka na. Kasi Alam mo, ito. Baka ayun laging sinihirit nitong mga tanga-tangang mga pulahan. Sinasabi nila na kesyo daw, hindi naman kasalanan ni Marcos kung tumaas ang presyo ng bilihin. Di ba? At tumaas ang dahil sa what do you call this? Dahil doon sa sa taas ng dolyar. Dahil nga doon sa oil na problema natin sa ibang mundo, di ba? Alam mo, tama naman. Hindi naman niya talaga kasalanan. Pero ang punto dito, anong ginagawa niya? Na somehow mabigyan ng comfort ang mga Pilipino. Alam mo, ang dami-dami na nagsasabi, tanggalin muna yung VAT, tanggalin muna yung, di ba yung tax sa gasolina. Ang daming pwedeng gawin sana at gawing batas, kaya lang wala Ano ang kanyang immediate solution? Yung 5,000 na ayuda na hindi naman prepared. Tang-inang yan. Parang naghanap ka na sagot, Mami Chu. Presidente dapat ang ang per barrel ngayon, maabot ng $110 per barrel. Si Trump nga Wala akong magagawa At di ba si Trump ayaw nang suportahan ng mga EU, pero lately, nag-suporta na yung Japan, Netherlands, pero yung pag-declag lang ng Strait of Hormuz. Tapusin na yung war na yan. Bakit ba sinimulan yan? Meron trending na comment ngayon na habang may crisis dahil sa gera, impeachment pa rin ang inuulit. Yan. Tama. Do you find this valid, Attorney Baligod? Yun nga po, masyadong politika ang tinututukan ng ating lehislatura. Hindi yung kailangan talaga ng ating bansa. Tingnan nyo po yung ekonomiya natin ngayon. GDP is going down, unemployment rate is going up, yung consumer confidence index is going down. Balik dyan GDP declining, ang inflation rate tumataas, ang unemployment tumataas, presyo tumataas.
Yung inflation rate po natin medyo artificial na stable eh. Yeah. Bakit po? Dahil yung mga consumers ngayon, they hold on to their cash. Yeah. Correct. Huwag tayong bumili masyado kasi baka kailanganin natin next month, So they hold on to their cash kaya yung supply demand, no? Yung money supply Nagbabalanse. din, oo. Pero artificial 'yon. May isa pa akong pangano sa inyo kasi ang Department of Budget and Management in-announce kanina they have 164 billion surplus. Diba? Totoo ba? May mga subsidy tapos may 164 billion surplus. Kaya pala galit si Kong Ronnie Puno. Oo, di nilalabas. Mga for later release. Anyway, before we go down to that, let's go to the next topic. Line number 2. Di pa tapos It's Rep. Luis Itlo versus Rep. Marcoleta. Nagkapalitan ng pahayag ang dalawa tungkol sa rules na nagaganap sa House hearing. Ang tanong, si Congressman Marcoleta na ang unfamiliar sa sufficiency in grounds ng impeachment, patok o putok? Ito, dahin ko to si Attorney Jess. Patok o putok? Patok yung nakakatawa. Okay. Na hindi niya alam yung sariling rules on impeachment. Okay. I declare Paulo Marcoleta, Congressman, as insufficient in substance. I found him insufficient in substance kasi ando naman yung rules of impeachment. So sabi lang ni Professor Jinky Luistro, kasi si Kong Jinky, syempre lawyer. Akala ko dati lawyer si Kong Paulo Marcoleta. Hindi pala? Hindi pala. Kaya mali pala na nag-expect ako. So kaya pala. Attorney Jimmy. Putok siyempre, at ang una ko pong tanong kay Atty. Jess at sa ibang critics, nabasa ba nila yung Section 7 ng rules ng impeachment? Wala naman talaga yung nakalagay na sufficiency in grounds. Ang nakalagay dapat nag-allege ng sufficient grounds. Kasi Mukhang tangat si pahiya na naman si Palsis. iba yung alleged sufficient grounds na mula sa sufficient na yung grounds. Now, bakit tayo nag-iingat sa salita? Bakit? Ilang beses na po tayong nadali ng mga salita sa taon na to. Una, Forthwith. forthwith. Sige, okay. Last year. Tapos Article 59 ng Rome Statute. Sinabi nila competent judicial authority. Ang sinabi nila DOJ daw competent judicial authority. Mali yun. Ay, huwag tayo lumilihis. May point. Hindi lumilihis yun. Ito naman babae, Pinapaliwanag nga na kailangan tama yung salita, hindi lumilihis yun. Gago! Ay, nakong reporter to, oo. Is you cannot blame people for being careful now sa mga salita. Dahil pag Yun! sufficient Yan in yung grounds, baka punto, mamaya ma-impeach na si Sarah just based on that. Attorney Baligot, are you in favor, what's your stand on the... Hindi pa tapos yun Ang linaw-linaw, hindi pa tapos yung pinag-uusapan tungkol ito doon sa kay Marcoleta, yung anak. At saka yung kay Luistro. At sinasabi nga ni Palsis daw, hindi daw alam ni anak ni Marcoleta. Ang sinasabi naman ni Jimmy, hindi. Tama yung valid yung question kasi iba yung nasa salita. Impeachment against VP Sara. Alam naman po natin na politicized yan. Makikita mo naman po yung Ayan grounds nila. tandaan niyo na sinabi niya politicized yan. Sunod. Paulit-ulit yung alleged na 125 million na confidential fund na meron ng audit report na pumasa. No? At sinasabi nila hindi raw niya ma-explain yung mga pangalan doon. Ang concern ko lang po dyan, meron kasing mga 3 incidents at least, no? Why the real or true name of the informant should be kept secret. Yeah, national security man yan. Oo, Malibiran, Liboho, Kiambao, lahat pinatay ng NPA Yeah. Kasi nalaman nilang informants, Yes. no? Ang pagkakaalam ko during the Quadcom, ang gusto ni VP ay closed door, executive Si session. Mary Grace Piatos, gusto lang makilala. Oo. Ayaw ng Quadcom, gusto nila i-televise, no? Anyway po. But Mami Choi, I have to just Attorney Baligod, with all due respect, I have to say hindi cleared si VP Sara sa COA. There is a notice of disallowance. Ayan, tingnan mo ito, pahiya talaga dito na matindi si Palsis Hindi daw cleared, sabi. Notice of disallowance.
Bakit? Ipapaliwanag ito nung abogado na si Attorney Baligod. Tingnan mo kung gaano nabara dito si Palsis. Once that is under appeal, in-appeal ni VP Sara because it was disallowed. So hindi pa siya cleared because wala pang resolution yung COA on the appeal. So hindi pa daw cleared, appeal pa lang. Oh. Yun yung pananaw niya. Told you respect, I have to say hindi siya cleared. Pero tatanong ko muna kayong tatlong lawyers ha. If that is the case, you believe in that? Etong si si Marichu, pasok na wala sa hulog. Why did VP Sara's camp, she has 16 lawyers, di ba? Preferred not to rebut the charges. Hindi pa tapos yung pinag-uusapan. No, Pero ang nilagay nila, ginawa nila, we specifically deny all of what is said here. Kasi, bakit nila ma-deny, wala namang mga ebidensya na ibinigay, puro walang ultimate facts. Kaya ang galing talaga nito ni Jimmy Bondoc, Tama Kasi pinalalabas ng mga media, bakit daw walang sagot si VP Sara Duterte? In reality, wala naman kasing tanong. Pukin ang inang yan, walang pinresintang ebidensya yung kalaban mo. Walang ebidensya doon ng mga akusasyon. Gusto mo sagutin sila ng detalyado. Anak ka ng tarantado. Kayong mga hindi itong media, yung mga pumupo ng sinasabi nilang wala daw substance yung sagot ni VP Sara Duterte. Paano siya sasagot sa tanong o sa akusasyong wala namang prinisintang ebidensya? Gusto nyo sagutin. Alam mo tawag yan? Fishing expedition. Inaalam ninyo kung ano yung sasagot ni VP Sara Duterte bago umabot doon. At babanatan lang ninyo ng propaganda. Kaya hindi sumagot at iba yung sagot ni Vice President kasi wala naman kayong ito ang patunay na corrupt si VP Sara Duterte. Pak. Ito yung ganito. Hindi nyo, paano nyo sasagutin? Tanga-tanga talaga nito mga nag-komento rin, Point ng, I'm not speaking for them. Ang interpretasyon ko sa sinasabi nila is, ano pa ba i-deny namin? Puro malawakan lang ang sinabi nyo. Di malawakan din yung sagot namin. Attorney Baligo. A brief rejoinder to Attorney Palsis. Sure. Yan. Sinabi niya, under appeal, wala pang finding of liability kung ganon. Ayan! Under appeal, ibig sabihin, wala pang conclusion, wala pang finding. Kasi wala pang decision So why make it a definitive ground for impeachment? Wala pang decision. Tingnan nyo yung isa kasi sinasabi niya, under appeal pa So, ibig sabihin nun, guilty na. Under appeal nga pukin ang ina. O hindi clear. Hindi daw cleared. Yun ang ginamit na term ni Falsis. Hindi daw cleared. Kasi under appeal pa. Yes. Pero ibig din sabihin nun, hindi guilty. So bakit yun ang gagamitin basis for the impeachment? Ang tanga-tanga ang pota. Nakakabuisit. Tanga talaga. When the proper office has not yet ruled definitively on the issue. So why did the counsels of VP Sara did not rebut the impeachment charges? Ang hinahanap po nila yung ultimate facts doon sa cite nilang basis for impeachment. Ang ultimate facts po kasi, ito yung elements Halimbawa, di ba nasa articles of impeachment na ngayon, naka-itemize na? Pero general conclusions yun culpable violation of the Constitution. May elements po yan So yung elements, may 1A, kailangan may dash 1, 2, 3 pa yun. Yes. Yan. Okay. Ito, tingnan nyo kung ano yung rebut ni Palsis. Sabi nito based on the Constitution kasi ganito yan numero bla 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 bla. Dapat ganito yan. Based on the Constitution. Tingnan nyo sagot ni Palsis kung kaano siya nagmukhang tanga dito. Ako ang rejoinder. Reply ka, sir, kasi ikaw ang nauna. Tapos nag-counter ako. So, reply ka. Ako ang rejoinder. Ang rejoinder ko dyan, ang ginamit siya ng mga impeachment complainants is yung existing notice of disallowance. So, kung may existing and it's under appeal, wala pang absolution from COA, then VP Sara is not absolved. That's my take on it. Doon naman sa ultimate facts, I would have to disagree na masyadong, I think, with all due respect to everyone defending VP Sara, na legalistic sa ultimate facts. We should remember that the impeachment proceeding is not a criminal proceeding. It is sui generis. And so, yung elements of, let's say, an impeachable act is not necessarily kailangan may elements talaga. Ako hindi ako lawyer.
Hindi daw kailangan may elements talaga. Putang ina, paano yung rules? Yun na sinasabi ng batas na kailangan meron sufficiency in grounds. Tapos this time wala ng elements. Basta yung mukha lang guilty, okay na. So I won't dwell on the legality sa akin. Bumabatin ka na naman, madam Patapusin natin. Yeah, pero Ma'am Chu, yung dismissal nung impeachment laban kay BBM, how do you compare yung kaluwagan ng kanilang pagtrato dito? Ayun! Ang ganda ng bitaw ni Jimmy, ni Attorney Jimmy Kasi kung sinasabi mo na this is not supposed to be non-political, I'm sorry, pag sinasabi mo na hindi ito legal o masyadong inaano nyo sa batas, this is a political process, yung impeachment. Okay na yung konting pagdududa, parang ganun Kahit hindi masunod yung elements na kailangan ng konstitusyon. Ang problema, may konstitusyon. Kinakailangan sundin para dun sa impeachment proceedings. Sa sinasabi mo, hindi, this is masyado kay legalistic, this is a political process, so dapat political lang. Okay, given that you are correct, sabi nga ni Jimmy, parang ganito siya sabi ni Jimmy, given that you are correct, it's a political process, it's not supposed to be legalistic, blah 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 blah. Bakit hindi ganun ang in-apply kay impeachment ni Marcos? Yon. Kaya lang, hindi natapos tong usapan kasi nag-bat-in na naman yung babae. Mga tao, hindi natin naintindihan ng mga tao yung legality. Technical. Mas gusto ko yung mas common tanong ng mga tao. Do you think BP Sara will attend the House impeachment? Tingnan mo, hindi pa tapos yung usapan. Ay, naku, madam. Double check mo yung karir mo, madam, kung tama yung napasok nyo, Anyway, maraming salamat po at dyan tayo nagtatapos at mamaya ay bukas uli may upload. Sana mag-subscribe po kayo at alam mo mga kababayan sana lang po kayo po ay patuloy na mag-subscribe, di ba? Kayo po ay patuloy na magbigay ng inyong opinion dahil napaka-importante nito. Di ba? Ito'y importante dahil napaka deceiving. Masasabi natin, deceiving ang mga media. Alam naman natin na sabi nga 'di ba ni Atty. Baligod, marami sa media ang nabigyan. So, definitely, 'yun ang mangyayari. Magkakaroon talaga ng pangliligaw ng media. Hindi ko sinasabi itong si Marichu, hindi ko sinasabi yan. Ang gumagawa niyan. Pero makikita naman natin sa mga bali-balita Kita nyo nga, hindi man lang in-interview yung taga-Japan SMNI lang talaga Ngayon, ikaw na humusga. Kung ang panawagan ng humanitarian intervention ay nanggagaling pa sa labas ng bansa, hindi ba dapat mas mag-isip tayo? Yun sa Japan. Kung ang isang foreigner na nakikita ang posibleng mali na ginagawa ng ICC, bakit dito sa atin parang bawal magtanong? Habang ang gobyerno palpak sa mga ayuda, kitang-kita nyo naman. Palpak talaga. At ang iba mahingay lang sa social media katulad ni Palsis. Pero tiklop pag nakaharap na ng tunay na mga abogado, tunay na may talino. Kaya tandaan mo hindi lahat ng sinasabi sa iyo ay buong katotohanan, mga sinasabi ng media. Minsan, ikaw mismo ang kailangan maghanap. Kung may natutunan ka, kung may nabuksan akong isip, i-like mo ang video na to. I-share mo sa mga kaibigan mo. Hindi pa mulat sa ganitong usapan. Yung mga kaibigan mong bulag-bulagan pa. Mga geng-geng. At saka mga kakampwet. At kung gusto mo ng banat na walang takot, walang kinikilingan, at walang preno, mag-subscribe ka na dahil dito sa Banat Bay. Hindi kami tahimik. Kami mga banateros. Kami ang gumigising sa mga natutulog. Ako po si Banat Bay. Bye-bye.